President R. Marcos Jr. led the successful launch of Department of Education's DepEd Project Agapay. Accelerating government and Agapay had anyways, play na lang din natin. So sa Agapay, Quezon City High School, Project Agapay introduces the DepEd Foundation guidelines on artificial intelligence, AI in basic education, the country's first national framework on the ethical, inclusive, and learner-centered use of AI in schools. The guidelines were developed through consultations with learners, parents, teachers, AI experts, and education. Ayan na, play na lang din natin para medyo mas may ano kayo. Uy, may ano, no? Yung drone, no? Laking ano ngayon yan. Yung mga nagpapalipad ng drone, ang daming possibilities na pagkakakitaan, no? So magandang, yung adhikain dito, maganda, no? Para sa akin na turuan natin yung mga kabataan pa lang pagdating dyan sa ano nila. Okay yan. I love it. Si Mayor Joy Belmonte. Ayan. Si Secretary Angara. Tas take note si PBBM well aware pagdating dyan sa mga ganyan-ganyan, yung mga technology. Pambato si PBBM dyan. No? So, maganda rin, no? At his age, well aware siya sa mga ganyan. Di ba? At ang patunay niyan is si Prof. Clarita Carlos, no, kung saan sinabi, I think it was the topic was blockchain, and yun nga, yun yung okay. Sorry naman. Amo, na mabusisi pa yung ating mahal na Pangulo pagdating dun sa ano, 'di ba? Alam nyo, malaking factor talaga yung ano yung technology, especially yung AI, no? Marami yung nananakot na yung dark age pagdating ng AI kasi nga posibleng agawan tayo, no? Ng trabaho ng AI, pero if we know how to use or take advantage of that, then yung capabilities ng AI, malamang sa malamang mas magiging kapaki-pakinabang yung AI sa atin. Contrary dun sa sinasabi na posibleng ikasama, no? Kasi pero dapat talaga ako nga yung mga kids dito, kaya bumili ako nung Gemini, yung Google Talk, Google Home Nest, no? So pwede na sila magtanong ng mga questions doon. Doon na sila pwede na sila magtanong, tapos sasagutin sila. Tapos yung interaction medyo maganda, no, kaysa sa cellphone. Tapos although nililimitahan na namin yung gamit ng cellphone, no? Mas okay naman na yun nga, matuto sila ng AI, and dapat happy tayo, no? Kasi yung Pangulo natin mismo is encouraging the youngsters, the youth, no? Para maging well aware pagdating sa ganyan. Kaya panalo tayo dyan. Palakpakan yan. Yan yung isa sa good news natin, no? So pinangunahan ni PBBM yung launch ng Department of Education Project Agapay. So AI. So Agapay. Congrats naman dyan kay Secretary Angara. Yan. Former Senator. Palakpakan. Ganyan dapat. May mga good news. Di ba? So, punta na tayo dun sa ating
I think meron pa tayong isang good news eh. Hindi ko alam kung napakita ko na to kahapon yata, Boss James. Baka copyright din to ha. Wala naman daw. Ayan. Sabi nito, we will continue to encourage sports amongst napakita ko na to. No? Yung si PBBM nag-i-encourage ng mga sports enthusiasts, no? So okay na yan, okay na yan. Let's proceed dun sa ano natin. So nang mahinang nilalang. Pagka may mga so na ganun, medyo pang mahinang nilalang yun. Pero I think there is more to it, no? Meron yung mula sa isang oras. Pakinggan natin to. I think this is also good news. Oh, yan oh. Pakinggan natin ha. Kahit na umuulan, magandang araw pa rin ito. Dahil nabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. Ang nakakatuwa dahil napakalaking bagay ang paglagay ng ganitong klaseng tulay dahil, as all of you here are well aware, it cuts the travel time. Imbis na umiikot na napakalayo para tumawid, ay nandito na yung ating Kamanyugan Bridge. And I am sure na ang tulay na ito, magbabago ang ekonomiya sa magkapila. Yay! This will give many opportunities for new jobs, for new businesses, and I'm sure that you will feel the effects, the economic effects in a very, very short time. So congratulations everyone, and what a wonderful day. We are opening the Kamanyugan Bridge. Kamanyugan Bridge. Ayun, palakpakan, no? So, Kahit na para at least maano natin ulitin ko na lang din yung pag-play. Sabi dito, mula sa dating 1 oras, nasa 20 minuto na lang ang biyahe mula sa Apari hanggang Balesteros. Ngayong bukas na ang Kalamanigan Bridge. Hatid nito ay dagdag na oportunidad sa kabuhayan, agrikultura at turismo para sa mas maunlad na Hilagang Luzon. Yun. Oh, yan sa mga norte Congratulations. O yan. Talagang ito no, yung mga good news natin. Gusto ko talagang yan yung simula natin para at least maipakita natin no na yung hindi lang ang ating mahal na Pangulo ang nagtatrabaho, kundi yung mga administrasyon, pati yung mga secretaries. So kung may mga ganyang gawa, no, magandang ibalita para at least tayo, aware tayo, no? Na hindi tayo madaling masusulsulan ng mga kung sino-sino lang na pag sinabi, walang ginagawa Pangulo nyo. Oh, pwede nyo nang sabihin, no? Ito yung mga ano na dyan. Oh, di ba? Yung bridge na yan, pinaikli yung takbo ng oras, tapos madami pa. Pagdating sa agrikultura, maraming naging contribution ang administrasyon ni PBBM. 'Di ba? So, 'yan. Araw-araw ganyan gagawin natin. Magpapakita tayo ng good news and then proceed tayo sa mga pambardagulan. Siyempre, hindi pwedeng walang bardagulan, 'di ba? So, mambabardagul tayo.